Praise the Lord, purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Diyos na sa muli ay makapagbahagi naman po tayo ng salita po ng ating Panginoon. Hindi po tayo magsasawa na magbahagi ng salita ng Diyos sapagkat sabi po ng Book of Mark chapter 8 na hindi dapat natin ikahiya ang salita ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas po ng mga tao sapagkat sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos ay dumarating po yung pananampalataya. So sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos ay dumarating po sa puso po natin yung tinatawag na pananampalataya. At pag mayroon na pong pananampalataya sa puso po natin, sabi po ng salita ng Panginoon in the book of Hebrews chapter 11 na pwede na po nating mapasaya ang ating buhay na Diyos sapagkat sabi po doon na ang lahat na lumapit sa Panginoon ay dapat mayroong tinatawag na pananampalataya. At maniwala kahit sa hindi, mga kapatid, praise the Lord, na pagdating ng panahon na tayo harap sa ating Panginoon, gaano man po karami yung ating naipundar sa buhay po natin, gaano man po kataas yung ating pinag-aralan, yung ating kaalaman, pero pagdating ng araw na tayo harap sa Panginoon, hindi po natin yan madadala. Ang tanging madadala po natin sa ating Panginoon ay yung ating pananampalataya, na kung saan dyan tayo huhusgahan ng Panginoon, kung saan ba tayo dapat mapunta. Praise the Lord. So sa umaga, sa hapong ito, ang pag-aralan po natin ay ang salita ng Diyos dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ito pong sinulat po ni Apostol Pablo in the book of Thessalonians chapter 5 verse 18. Ang sabi niya po rito, purihin po ang ating Panginoon. Sabi niya, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam ko po na sa buhay po natin ay marami po tayong hinaharap. Sa buhay po natin ay marami po tayong pinagdadaanan. Sa buhay po natin may mga hindi magagandang bagay na nangyayari po sa atin. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, magadaman yan o sa hindi, ang sabi po ng Apostol Pablo, magpasalamat po tayo sa ating buhay na Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lalong-lalo na sa panahong ito na patuloy na tumataas pa rin yung ratings ng COVID-19. Patuloy pa rin yung paghihirap natin dahil hindi pa tayo makabalik sa ating normal na pamumuhay. Pero ito lang po ang masasabi ko po, may COVID-19 man o wala, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Napag-aralan natin ang COVID-19 na yan. Kung sa mundo kinatatakutan ang COVID-19, na titingnan natin dito sa salita ng Diyos. Titingnan natin dito sa salita ng Panginoon na sinulat ni Apostol Pablo in the book of Thessalonians na pagpasalamat tayo sa kabila ng COVID-19. Napag-aralan natin dito sa salita ng Panginoon. COVID-19. Letter C is sa COVID, ang letter C po dito na pag-aralan po natin is call upon the name of the Lord. Praise the Lord. Call upon the name of the Lord. In Jeremiah 33 verse 3, ang sabi po ng salita ng Diyos, call unto me and I will answer thee and show you the things sa mga bagay na hindi pa natin hindi pa po natin kasi Bisaya pa, hindi pa po natin nararanasan sa buong buhay po natin. Pasensya na po kayo sa pagtatagalog natin, pero pinipilit po natin salita ng Tagalog para po lalong maunawaan. Napakahalaga po na tayo po yung mangusap sa ating Panginoon. Hindi natin maiwasan na tayo manlulupaypay. Hindi natin maiwasan na dahil sa problema, malulubog tayo. Minsan, may mga ginagawa tayo na pinipilit natin na makaahon. Naranasan po natin na minsan may mga ginagawa tayo na pinipilit natin na makaahon sa kahirapan, makaahon sa problema, pero pakiramdam natin ay lalo tayong lumulubog. Pero ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, sinabi niya, call unto me and I will answer thee and I will show you the things nga wala, sa Bisaya pa, wala pa naton masinati, masukad. Praise the Lord. So napaka-importante po na tayo po'y tumawag po sa ating Panginoon. Huwag po natin kalimutang tawagin po ang ating Panginoon dahil ang Panginoon po, andyan lang po siya.
Praise God. Andyan na po ang ating Panginoon. Handa pong makinig sa atin. Handa niya po tayong tulungan. Handa niya po tayong iahon sa kung anumang kinalagyan natin ngayon na gusto nating makaahon. Handa po ang Panginoon. Pero minsan, pakiramdam natin na parang hindi natin mararanasan ang kamay ng Diyos. Bakit po? Ang sabi ng Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, ang hindi bingi ang tainga ng ating Panginoon na hindi niya tayo maririnig. Ni hindi po maiksi yung kamay na hindi niya po tayo maaabot. Yung atin pong kasalanan naging hadlang, naging dahilan kung bakit hindi po tayo marinig at hindi po natin mararamdaman ang kamay po ng Panginoon na kumikilos po sa buhay po natin. So pag manalangin po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, praise God. So patuloy po tayo. Pasensya na po, nawalan po tayo ng signal kanina. So patuloy po tayo. Sabi ko po kanina, napakahalaga po na tumawag po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat sabi po ng ating Panginoon, unto me, sabi po ng Jeremiah, ulitin ko po, call unto me and I will answer thee and I will show you the things nga wala pa natin. Kung gusto po natin na maramdaman po yung kilos ng Panginoon, o gusto po natin na makakita ng kakaibang kilos ng ating Panginoon, o gusto po natin na maramdaman yung pagmamahal ng ating Panginoon, is tumawag po tayo sa ating buhay na Diyos. Sapagkat ang sabi nga ng Isaiah chapter 59, ulitin ko po, hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon, hindi po Praise God. Amen. Pangalawa po is O. Ano po yung O sa COVID? Ang O po is obey His will. Handa po tayong sumunod po sa kung anuman pong kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Ang sabi niya in John chapter 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. Kung mahal po natin ang ating Panginoon, handa po tayong sumunod sa Kanya pong kalooban, sa Kanya pong mga utos. Napakahalaga po na sumunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat kung ang kalooban ng Diyos o ang command ang utos ng Panginoon ay atin pong susundin, kailanman ay hindi po tayo mawawala. Ang mga pangako ng Diyos kailanman ay hindi po napapako. Kung ang pangako ng tao, kapag tayo sumunod sa Kanya, kapag tayo'y pagsundin po natin yung gusto niya mangyari, minsan po yung pangako ng tao ay palpak, napapako. Pero pag ang Diyos po ang siyang nangako, praise the Lord, hindi po yan magiging mapako. Yan po'y magiging totoo po sa buhay po natin. Praise the Lord. At ang pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon, ang pagsunod po sa utos ng ating Panginoon, ang sabi po sa John chapter 14, ulitin ko po, if you love me, obey my commandments. Ang pagsunod po pala sa kalooban ng Diyos, ang pagsunod po pala sa utos ng ating Panginoon ay tanda ng ating pagmamahal sa ating buhay na Diyos. Hindi po natin masasabing mahal natin ang Diyos kung hindi po tayo sumusunod po sa Kanyang mga utos. Sabi nga ng 1 John chapter 4, kung may magsabi sa akin na mahal ko ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang sa Bisaya pa sa iyang isig katao, ang sinig sa Biblia, tikalon, sinungaling. Praise the Lord. Kaya napakahalaga po na sumunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon ay tanda po ng ating pagmamahal. At kapag sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos, kapatid, at kapag sumunod po tayo sa mga utos ng ating Panginoon, wala pong mawawala sa atin. Ang biyaya pa po ng Panginoon, ang pagpapala pa po ng Panginoon ay susunod at susunod po sa buhay po natin. Praise the Lord. Susundin naman po natin yung kalooban ng ating Panginoon, yung utos ng ating Panginoon. Pangalawa po is letter V. Pangatlo po is letter V. Validate ourselves to God. Patunayan po natin yung ating sarili sa ating Panginoon na mayroon po tayong magagawa para sa Kanya. Patunayan po natin ang ating sarili sa Panginoon na handa po tayong sumunod sa kung anumang gusto niyang ipagawa po sa buhay natin. Patunayan po natin sa ating Panginoon, ang ating sarili sa ating Panginoon, na kahit na ano pong gusto niyang ipagawa sa atin ay nakahanda po tayong gawin.
Hindi po kailangan ng Diyos yung ability po natin. Praise the Lord. Hindi po kailangan ng Diyos kung ano po kataas yung pinag-aralan po natin. Hindi po kailangan ng Diyos kung ano po kalalim yung ating pangunawa. Ang kailangan po ng ating Panginoon sa buhay po natin is yung ating pong availability. Dahil kahit nasa atin na po lahat ng karunungan, kahit nasa atin na po lahat ng skills, kahit nasa atin na po lahat na, pag wala po tayong availability sa ating Panginoon, useless po yan sa harap ng ating buhay na Diyos. Pero kahit na wala kang alam, kahit na mababa yung pinag-aralan mo, pero pag ibigay mo sa Panginoon yung time mo, yung buhay mo, yung availability mo, ibigay mo sa Panginoon, mamamangha ka na lang kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. At matinga ka na lang, sa Bisaya pa, matingala ka na lang, igsoon, nga ikaw gali nagapamuhat na sa buluhaton sa Ginoo nga hindi nimo kaya sa una, karon na kaya mo because of your availability nga ginhatag sa Ginoo, din gingamit sa Dios ang imong kinabuhi because of your availability. Amen. Praise God. Ang kailangan lang po natin is i-validate po natin yung buhay po natin sa ating ibigay natin sa Panginoon. Praise the Lord. Hayaan natin ang Panginoon nakikilos po sa puso po natin. Praise God. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 25, kung bubuksan po natin yung Biblia po natin. In Matthew chapter 25, verse 21, ang sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Amen. Pag ibigay mo sa Diyos yung buhay mo, praise the Lord. Pag itinilaga mo sa Diyos yung buhay mo, praise the Lord, makikita mo na lang kung papaano ka pagpalain ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kailangan lang po natin is ibigay po yung buhay natin sa ating Panginoon. Dahil pagdating ng panahon na yung buhay natin ay sinuko natin sa Diyos, pinatunayan natin sa Panginoon na kahit na mahirap, kahit na ganito lang ang kalagayan natin is ang paglilingkod natin sa Kanya ay tapat. Praise the Lord, maranasan natin yung sabi ng Panginoon na, halika, welcome my faithful servant, job well done, enter to my kingdom. Praise the Lord, amen? Hallelujah. Praise God. Kailangan lang po natin na patunayan po, na validate ourselves to God. Patunayan po natin sa ating buhay na Diyos na may magagawa po tayo sa Kanya. Huwag nating hayaan na tayo isang Kristiyano na paupo, praise the Lord, pauwi, tapos magupo, makinig, tapos pakinig, uwi, na parang walang nangyari. Praise God, hindi po tayo nalago dyan sa ating pananampalataya. Kailangan lang patunayan po natin sa ating Panginoon na tayo po isang Kristiyanong lumalago. Validate ourselves to our God. Sapagkat pag nakita ng Diyos na binabalidate po natin yung ating sarili sa ating Panginoon, gagamitin po tayo ng Diyos. Hindi po masasayang yung buhay po natin. Hindi po masasayang kung anuman po ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Praise God. Hallelujah. Yes, pang-apat po yung tinatawag na integrity. Yung kaya po natin panindigan. Na sa kabila ng kahirapan, kaya natin panindigan that I am the Son of God. Na sa kabila ng tinatawag na pinagdaanan natin sa buhay na kung saan halos hindi na tayo makaahon sa kinalalagyan, halos madapa na tayo sa pananampalataya, pero pinanindigan pa rin natin that I am a Christian. Pinanindigan pa rin natin that we are a Christian. That's why nagpapatuloy po tayo kahit na naranasan natin na madapa, mansa natin matalisod tayo o maranasan natin na parang binaliwala na tayo, pero panindigan natin na tayo Kristiyano, patuloy at patuloy pa rin tayo maglingkod sa ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. Integrity. Patunayan natin na tayo isang Christian. Panindigan natin that we are a Christian. Katulad lamang po ni Daniel. Kung makikita po niyo ang buhay ni Daniel, na nung makita ng mga tao na siya ay nagsisimba sa ating buhay na Diyos ng tapat, kinainggitan siya ng marami, pero hindi siya natinag. Isinumbong sa hari, hindi pa rin siya natinag. Sabi ng hari sa kanya, pag hindi ka huminto dyan sa pagsamba sa Panginoon mo, ay ilalagay kita doon sa kuwan ng mga leon. Ano sa Tagalog? Doon sa
sa ilalim. Praise the Lord ng mga leon. Pakahain kita sa mga leon, pero hindi natin nagsilan yan. Pinaninindigan niya pa rin na siya isang Kristiyano. Minsan tayo, bigas lang ang mawala sa atin. Hindi na natin matinindigan na we are the Christians. Minsan wala lang tayong ulam sa bahay natin. Praise the Lord. Hindi na mamukha hindi na may pinta yung mukha natin. Minsan wala lang laman yung bulsa natin, nakasimangot na tayo. Hindi po ganyan. Dapat panindigan po na sa anuman pong pinagdaanan natin sa buhay, anuman pong inaharap natin sa buhay, kahit na sa crisis na hinarap natin dito sa COVID-19 na ito, panindigan natin that we are a Christians. We are the son and daughters of God. Praise the Lord. Si Misak, Sidrak at Abednego, ganun din po. Kahit na sinabihan sa sila ng hari na pag hindi kayo mag-bow down sa ginawa kong rebulto, pag hindi kayo magsamba, ilagay ko kayo sa isang pugo na kung saan malakas yung apoy. Mamamatay kayo doon, itatapon nyo kayo sa apoy. Pero hindi pa rin natinag, pinanindigan pa rin so anong nangyari dahil pinanindigan pa rin nila ang kanilang pananampalataya sa kabila ng kamatayan, sa kabila ng hindi maganda na kanilang inaharap dahil mamamatay sila pag hindi sila sumunod sa hari. Pero paninindigan nila, anong nangyari? Iniligtas sila ng Panginoon. Naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos po sa buhay. Ganun tayo. O kung gusto natin na maranasan yung Panginoon sa buhay natin, kung gusto natin maranasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, panindigan natin that we are the Son of God. Amen? Naalala ko tuloy yung isang istorya na narinig ko mura po sa isang lingkod ng Diyos na habang malakas yung ulan, malakas yung kulog, ang kidlat napakalakas. Binuksan ng asawa niya yung pintuan, yung bintana. Sabi ng asawa, binuksan ng lingkod ng Diyos ng lalaki yung bintana. Sabi ng asawa, "Wag mong buksan yung bintana kasi napakalakas ng ulan, napakalakas ng kulog, napakalakas ng kidlat." Alam mo sabi ng lalaki, sabi niya, "Hayaan mo pumasok dito yung kidlat na yan. Hayaan mo pumasok dito yung kulog na yan para malaman niya na ang nakatira sa bahay na to ay anak ng Diyos." Praise the Lord. Di ba? Amen? Pag maunawaan natin kung ano yung pinaninindigan natin, na ang Diyos na sinasamba natin ay buhay, praise the Lord, ang Diyos na sinasamba natin kailanman ay hindi nagpapabaya, praise the Lord, makasabi tayo, sige pa, problema, pasok ka pa. Akala mo matitinag mo ako, may Diyos ako na pinaglilingkuran, makasabi kang ganun. Amen? Yung sa atin lang panindigan natin that we are a Christian. Kahit anuman pong hamon sa buhay po natin, panindigan natin that we are the son and daughters of God. Then the promise of the Lord is this, I will never leave you nor forsake you. In Matthew chapter 28, I will be with you until the end of the earth. Samahan po tayo ng Panginoon. In the book of Zechariah, God watching us 24 hours. Just imagine, ang Diyos po nakatingin po sa atin 24 hours. Sabi po ng Zechariah. Praise God, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Panindigan po natin that we are a son and daughters of God. Praise the Lord. Then, panglima po sa COVID, yung letter D is devotion. Amen. Kailangan lang po natin magsamba sa ating buhay na Diyos. Kailangan lang po natin iparamdam sa Panginoon na siya po'y mahalaga rin po sa buhay natin. Iparamdam sa Panginoon na andito tayo nagmamahal sa Kanya. Our love, our loyalty, praise the Lord, ipakita po natin sa ating buhay na Diyos. Amen. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Yang COVID na kinatatakutan natin, wala yan. Praise the Lord. Dahil dito sa COVID na pinag-aralan natin, yung letter C, una po, sabi ko kanina, yung letter C, call upon the name of the Lord. Makikita po ninyo yung milagro ng Panginoon. Sabi ng Jeremiah 33 verse 3, kapag tumawag ka sa Panginoon. Then pangalawa, if you obey, letter O is obey His will. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Praise the Lord. Kung tuparin po natin yung utos ng Panginoon, ay tanda po yan ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Then pangatlo is validate ourselves to God. Then panglima, kailangan natin yung tinatawag na integrity. Pang-apat, yung panglima po is yung devotion. Meron po tayong devotion sa ating Panginoon. Meron po tayong taimtim na communication sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na mawala tayo sa ating devotion sa ating buhay na Diyos. Napakahalaga po ng devotion. Praise God.
Kailangan mayroon tayo day by day, time to time, kailangan mayroon po tayong communication sa ating Panginoon. Pag magawa po natin yan kapatid, sasabihin ko sa inyo, maramdaman ninyo, makikita ninyo kung paano kayo pagpalain ng ating buhay na Diyos. Sa muli po, marami pong salamat. God bless po sa lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Igsoon, bago ko po i-end itong live natin, gusto ko pong ipaabot sa inyo na kung mayroon po kayong mga prayer requests, andito po tayo, handa po tayong magpipray. So, i-comment nyo lang po sa inyong comment, tapos i-check kung ano po ang prayer request ninyo, dahil magmanalangin po tayo. Makikita po natin to sa screen natin kung ano po yung prayer requests ninyo, dahil ipanalangin po natin. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Urabaya shandaya kaya sikyara baba 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 baba. Yarabaya shandaya kaya sikyara ya handaya kaya siyara ya. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, nakita nimo Ginoo ang imong makatawhan, dear God, Lord, nga ari sa subong kapunon, Lord, nagatanaw sa sini nga videos, Ginoo. Lord, ang amon prayer, ang akong prayer, dear God, Lord. Ano man ang ilang magikinahanglan, Ginoo. Ano man ang ilang mga prayer requests sa ilang kinabuhi, dear God. Lord, salamat, Ginoo, nga maabot nila, dear God, Lord, sa ilang kinabuhi, Ginoo. Madawat nila, dear God, Lord, ang panalangin, Ginoo, nga nagakaigo para sa ila, dear God. In the name of Jesus. Bless sila, Ginoong Diyos. Oh, Rabaya Shandaya Sikya Rabahanda. Hindi ko man balaan, dear God, Lord, kung ano ang ilang panginahanglanon. Hindi ko balaan, dear God, Lord, kung ano, dear God, ang ilang mga ginabatsyag, dear God, Lord, o ginadaladala silang kasing-kasing, Ginoo. May mga problema ba sila, Ginoo, nga ginabatsyag sa sining oras, dear God? May mga panginahanglanon ba sila, dear God, Lord, nga gikinahanglan nga tagbuon, Ginoo? Lord, let the power of the Holy Spirit, dear God, Lord, nga magatagbo sa ilang gikinahanglan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ya Rabaya Shandaya Sikya Rabahanda kaya siya. Kaya sikya raya handaya yaya sikya rab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 a. Bless dear God, Lord, Ma'am Jen Magno, Ginoong Diyos. Bless dear God, Lord, Girly Magtoles, Ginoong Diyos. Bless dear God, Lord, si Marie May, dear God, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh yes, Lord, hallelujah, hallelujah. And everyone, Ginoong Diyos, nga ari sa subong, Lord, every si Bernard Ubat, Ginoong Diyos, si Marilo Samiliano, Ginoong Diyos, si Jeneline Sargan Martin, dear God, Lord, in the name of Jesus. Bless, Lord, in the name of Jesus. Mark Rubino, dear God, Lord. Rose Palermo, dear God, in the name of Jesus. Father, anuman ang ilang gikinahanglan, in the name of Jesus, tagbua, Ginoong Dios. Let the power of the Holy Spirit, Lord, nga magalig-on sa ila, Ginoo, sa pag-alaga, dear God, Lord. Isiruni ka lahat, dear God, Lord, mabagi. I-bless ang iyang kinabuhi, Ginoo, in the name of Jesus. Oh, yarabaya shandaya sikyarabahandaya kaya siyarabahanda. In Jesus' name, in Jesus' name. Hindi ko man balaan yung ano ang gikinahanglan nila, Ginoo, pero ikaw nasayod sa ilang magikinahanglan, dear God. Bless ang ilang kinabuhi, Ginoo, in Jesus' name. Si John Ray Besillas, Ginoo. Si Jerome Rubeno, dear God, Lord. Si Julio Martinez Quintana, in the name of Jesus. Let the power of the Holy Spirit to touch, dear God, sa ilang mga gikinahanglan, Ginoo. Labuta sila, dear God, Lord. May ginabatsyag ba sila nga balatian, dear God? Bless sila, Ginoong Diyos. Si Julio Martinez Quintana, Ginoo. Lord, si Army Hisaria Labilga, Losaria, dear God, Lord. In the name of Jesus, Lord, Father, bless ang ilang kinabuhi, Ginoo. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ang kaluwasan, Lord, mag-abot sa ilang kinabuhi. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Lord, salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ginabalik naman sa imo, Lord. Anong gagang himaya once again. Salamat sa kaluwasan, Lord, nga mabatyagan, maabutan sa tanan nga nagapamati, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. God bless. God bless po sa lahat. Magandang hapon po.